iniiwas o binabago ang istorya, dinadivert ang issue. Yan po yung aking pananaw at opinyon dito ho sa controversial na pagwawala ni Sara Duterte at yung Attorney Lopez. Alam niyo bakit? Ang main issue rito ay yung 612.5 million confidential fund na pag-aari ng mamamayang Pilipino at tinatanong kung saan ginastos. Pero ayaw nilang sagutin ng tama at marami silang palusot kung saan ginamit. Tapos bigla na lang nagkaroon na ng mga drama. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi kong parte ito ng kanilang planong i-divert yung issue. Ang lakas-lakas kasi ni Ang lakas-lakas kasi ni Attorney Laika Lopez, di ba? Ito, pakinggan po ninyo itong conversation, pag-uusap ni Attorney Lopez sa loob ng detention cell ng Kongreso at yung mga abogado at staff ng Kongreso tungkol sa kanilang mga order. Pakinggan po ninyo ito. At saka ang lakas-lakas niya. Ito, report ng GMA7 News. And then, ma'am, ibabasahin na po namin yung order na naka-arrest naman po. Ayan. Okay, ma'am. Ito, ma'am, isa po ulit tayo. Yes, ma'am. Siya mo, lakas-lakas, nakikipagtalo, Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. This time. Ayan, ang lakas, tumayo pa nga Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi, ma'am, Are you transferring me now? yes po, ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. I understand that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transfer? Yung nakayelo po si Attorney Lopez yan. My lawyers to be present. Ma'am, we can arrange that naman, ma'am, for you. Pero, ma'am, let Can we us... call them now? No, ma'am. Let us implement this first, ma'am, because we are My under. lawyers to be present now. Please, please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. Ma'am, but we are ordered to I want my implement lawyers this to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please under it understand. also. Kasi ang ano sa Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this, ma'am. I need my lawyers. No, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about the theater room now. Pinapaalis sa room. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just leave the room now. Leave the room. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. Yan I just want my lawyers to be present. Nakita nyo? Narinig niyo yan lahat. Nakita po ninyo? Ang lakas-lakas ni Attorney Laika Lopez, nakikipagtalo dun sa mga tauhan na, yung isang yung lalaki, abogado yan ng Kongreso, at yung babae, staff nila. Sineserve yung order na siya itatransfer. Aalisin na sa Kongreso. Ang lakas niya, tumayo, nakipagtalo, bandang huli nga, leave the room, pinapaalis na yung abogado at saka yung nagsiserve ng order. Ganon ang ginawa ni Attorney Lopez. Nakita nyo? Friday ng gabi yan. Ang lakas-lakas niya. Bakit nung madaling araw, biglang gulay na? Hindi na makatayo. Nakahiga na parang hirap na yung buhay, parang malala ang sakit. Bakit? Nung nakakulong sa Kongreso, ang lakas-lakas. Walang masyadong nararamdaman. Tapos nung lumabas yung order, biglang nanghina. At kailangan dalhin sa ospital. Ano ang sabi ng Kongreso? Wala namang malalang sitwasyon Walang malalang sakit si Atty. Lopez. Nagdrama lang sila siguro para ma-justify yung pag-alis at madala sa ospital. So kahit na drama, kahit na walang malalang sakit, mula sa Kongreso, dinala ng Veterans Memorial Medical Center. Pagdating ng Veterans Memorial Center, dilipat ng St. Luke's. Pagdating ng St. Luke's, hindi nagtagal, inilipat uli ng Veterans Medical Center. Alam nyo, hindi ako doktor. Walang doktor na papayag kung malala ang sakit ng isang tao
na ilipat-lipat, pabalik-balik ng hospital. Walang doktor na papayag doon kung talagang seryoso ang problema. Pero dahil namasyal from Congress to veterans, veterans to St. Luke's to veterans uli, ibig sabihin yan malakas. Nakahiga lang, nakala mo gulay na, akala mo walang-wala na. Pero nung gabi, ang lakas. Nakikipagtalo doon sa mga abogado. Ayaw tanggapin yung order. So, stress yan. Na-stress siya dahil ang order na ipinatutupad ng Kongreso, ilipat siya sa Women Correctional sa Mandaluyong City. Yun ang ayaw niya. Kaya bigla siyang nagkasakit, bigla siyang naging gulay na parang hindi na makagalaw at dinala sa hospital at nagpanik na. Ginamit na nila yung panik. Doon na nagalit si Inday Sara Duterte at nagwala na. Pinagmumura na si Pangulong Marcos, First Lady at si Speaker at mga congressman. Ang dami ng sinabing unbecoming o hindi bagay sa isang vice president ang kanyang mga sinabi. So yun yung drama eh. Di ba? So, ginajustify ko lang po sa aking analysis at opinion, kanilang pinagtatakpan, inililihis ang issue. Para mawala ang issue tungkol dun sa 612.5 million pesos, gumawa sila ng ganon. Naggalit-galitan, nag-akusa at gusto pang manakit. Tapos, kasunod nun, may people power sila. Doon sa veterans at saka sa EDSA at saka yung ilang piraso sa Davao. Wala namang nangyari. Kasi nga, paano susuporta ang tao sa inyong panawagan? Ay taong bayan ang may-ari ng pera na hinahanap at pinagpapaliwanag kayo sa kung saan nyo ginastos. Hindi naman bobo ang mga Pilipino. Sila ang may-ari ng pera na itinatanong kung saan ginastos, tapos sasama sila sa people power nyo para pabagsakin ng gobyerno nagtatanong kung saan ginamit yung pera. Aba, common sense naman. Wala ba kayo nun? Wala na nga kayong delikadesa, wala pa rin kayong common sense. Yan ang dahilan kaya laging linalangaw ang inyong mga rally. At saka saan ka naman nakakita? Alam mo, ang people power, isang beses lang ang panawagan. Minsan lang kayo manawagan ng people power, pag dumating ang tao, yun na yun. Pag walang dumating, huwag na niyong ulitin kasi wala yan. Eh kayo, linggo eh. Every Friday, may people power kayo sa EDSA Shrine. Pinapalabas niyo maraming tao. Eh kaya maraming tao ron kasi daanan yung papunta sa mall. Daanan yung sakayan along EDSA. Pati yung mga nakikiraan lang doon, dumadaan lang doon, ginagamit pa ninyo. O kaya nga bandang pagkagabi, maalis na kayo kasi wala na kayong kakampi. Kayo-kayo na lang. Di ba? Yung inyong people power, laging nilalangaw kasi walang kredibilidad. Walang matibay na basihan. Ang taong bayan hindi na magpapaloko. Huwag niyong i-divert, huwag niyong ilayo ang iso. Pera, 612.5 million, 125 million, 4 na beses kayo nag-withdraw, kalahating milyon o kalahating bilyon, 500 million yun. Plus 37.5 million, 2 beses kayo nag-withdraw sa bangko ng gobyerno. Malinaw ba? Ulitin ko, sa akin pong paniniwala at opinyon, inililihis nila, inililigaw nila ang taong bayan. Nagkakamali kayo. Maraming Pilipino at majority ng mga Pilipino ay matitino. At ang channel na ito, sasabihin ko kung ano ang aking observation at opinion para hindi malin lang ang aking mga followers, subscribers at viewers ko dito sa Mike Abby Opinions at dun sa isang channel natin, MA Pinoy TV. Doon tayo sa tama. Huwag sa mapanlin lang na grupo. Inuulit ko, wala nang delikadesa, wala pang konsensya. Please like, share ang ating mga video.